Yun. Ate, kako, baka maisip niyo magpunta sa Montreal, no? O kaya kahit si Romel, dahil mahilig magala ka mo. Parang kalalabas ko lang ng ano. Ulitin, ha? Thank you so much. Okay. Pasensya na sa abala. Kaya Brian, thank you ha. Thank you ha. Ingat, ingat kayo palagi. We don't have a boarding pass yet. Checking? Yeah. Upstairs? Yes. What? Go? The front and right or right? Okay, thank you. Kaya sabi ko sa'yo eh, magbo-boarding na tayo, wala pa tayong ano, wala pa tayong check-in. Bakit Ano, oo, kumbaga medyo nakakalito kasi, no? Good morning. Hola, good morning. Where Good morning. We're going to Montreal, Montreal. Montreal. Why? Yeah. How many luggage? We have one here. Carry on? We have both, one for her. I mean, we can send it you want because the backpack is too big. Okay. Romel? Yes. Who is Romel? Put it here The small one here. the small one. Which name do you want to put the Romel? Put this my name. Put it the big one. You have computer, battery, and electronic device, electronic cigarette, lighter, power bank inside. And the other one, do you want to check? Yeah, it's okay. To check? Yeah. Yes? No batteries inside. No. Did you pay for the luggage? We will pay. You have to pay. Yeah. To your name, Romel. Yes, no? ma'am. Yeah. This is your name? Yes. Yeah? Yes. Are we sitting side by side? One moment. Yeah. We are going to see the luggage and you are together sitting. Thank you. No, the second one, no. But this This is Velázquez Romel, no? Yeah. Can you put us together? I don't know. I have to check, okay? Okay, this is the price. Yes, ma'am. Okay. Sure. Yeah. One Romel, 2 stickers. Yeah. This one and this one. Yeah. And Lopez, Yeah. 1 sticker to Montreal. Madrid, Amsterdam, Amsterdam, Montreal. Okay. Yeah. This is Sit together? No. sorry. Yeah. The first one you are together, but the second one It's not. Yeah. Can you put us together? you have to pay the seat. How come do it? If you want to go to Amsterdam at the gate, then but I change here, you have To pay. Yeah. pay the seat. 50 euros each. See. 50. That's why I go to Amsterdam. Maybe at the gate they can change. I don't know, eh? If you, I don't think that's not possible. I have to pay. I-ayos na lang You natin have to pay. dito. Yun na lang. No. Hindi ka rin makakatabi sa akin. Kaya nga i-ayos na dito. Dalawa tayo magbabayad. No, we have to pay both. Yeah. Which is, that's their way of ripping us. Because there is any play behind you, next to you. No, I mean, So I have to change both. yeah, I understand. Akala ko ba No, pag lumipat, nilagay ako sa alanganing upuan. walang mag-isa? Yeah, nandun ka sa may dulo. Okay? Yeah, that's okay. We don't have to pay. Madrid, Amsterdam, Amsterdam, Montreal. Boarding time, you can go now. The gate we don't know yet, DOE. And this is the number of the flight to check on the screen. On the right, Yeah. one floor. Okay, thank you. Thank you. Ano, gusto mo ba magbayad? Ang layo. Kasi dalawa tayong i-move para No choice tayo. Ano ka ba? Wala ka naman na. $70 each, kunin natin yung ano.
Oh, God. Fuck. Pantanggal ng inis. Nagbayad ako ng 100 euro. Madrid hanggang Amsterdam, magkatabi kami. Yung flight na yun, 2.5 oras. Pero yung Amsterdam, papuntang Montreal, 6 na oras yun. Doon kami pinaghiwalay. Mas mahaba. Mamaya, titingnan ko kung ang eroplano is may mga bakante. Kung may mga bakante, talagang pang-i-scam yung ginawa nila. 'Di ba? I mean, para paghiwalayin mo yung magkasama, isang booking number. Ang daming bakante ng eroplano. Siguro mga lampas 20 yung bakanting upuan. Iniisip ko yung binayaran naming upuan sa Amsterdam papuntang Montreal, baka kako hindi rin puno yung eroplano pagkatapos nagbayad kami ng extra. So yun ang totoong pang-i-scam, diba? Tingnan natin. Bakante yung buong row, kabila siguro mga tatlong magkakasunod na row bakante. Tapos kami dalawa lang rito. Ganon din dito sa tapat, sa katabi. Smooth. Pwede. Walang idik. Kasi dati, 3 years apply, pero last 2 years, binabaan nila ng 2 years. naging 2 years na lang. So, nakapasok kami. Totoo ba yun? Pag nakapasok ka kahit walang papel, pag 2 years ka nang nagtatrabaho? Sure, Yeah. Kasi nga may tax din sila. Ah, okay. Ingat, kabayan. Good luck. Oo, good luck sa'yo. Sige. Welcome sa Amsterdam uli. At meron lang kaming 2 oras na stopover dito. Pabalik sa Montreal, mga dreno. Gano'ng katotoo? Kasi ito na yung ilang tao na yung nagsabi sa amin about sa Madrid kung gaano kabilis na mabigyan ka ng papel kahit dumating ka sa kanila. I mean, magtrabaho ka nang wala kang legal papers, basta nagtatax ka within 2 years, pwede ka na mag-apply ng PR, pwede ka nang magkaroon ng papel, ng legal papers na mag-stay sa Madrid. Ang galing, di ba? Kaya daw maraming pumupunta rong Pilipino kasi isa yon sa pinakamaluwag at pinakamadali na magkaroon ng papel. Kahit pa, yun nga wala kang legal na papel para magtrabaho sa kanila. Basta magbayad ka lang ng tax. Ulit-ulit, di ba? Anong gate tayo? Hanapin pa natin. All transfers. Transfer services. Ha? E17? Alam mo agad? Paano nangyari? How? Naiwanan ko yung sandwich. Maganda yung aeroplanong nasakyan namin ngayon. Air Dutch. Bali, unang binigay na pagkain is sandwich na parang tasty na may spread. Pagkatapos may drinks. Tapos pagtapos noon, kinuha nila yung basura. Sumunod, namigay uli ng cake. Okay, dessert naman. Isang maliit na lemon cake. Tapos meron uling drinks. So, ang galing. Yeah, dito. Tapos, kumbaga, ang dami nilang pagkain, ang dami nilang sandwiches na nag-o-offer uli sila, mamigay. Kung gusto mo pamibigyan kanila, only. Kasi nga, ang daming bakante ng na upuan. Eto lang sana talaga.
Sana hindi kami na-scam mga dre, no? Sana hindi kami na-scam. Kasi, naiisip ko, kita nyo mga dre, hindi, nag-ano kami, anong tawag dito? Nag-check-in kami. Okay? Hindi, kumbaga, hindi ko siya mailipat ng upuan sa tabi ko at hindi rin ako makalipat sa upuan na katabi niya. Walang ganong option. Tinanong ko dun sa nag-check-in sa amin, hindi niya rin magawa. Ang sabi niya, baka pwede raw naming tanungin dito sa airport dito. Ayaw naman namin baka sakali. So, ngayon, yun nga no, kumbaga, ang tanging option lang na magkatabi kami is parehas kaming dalawang magbayad. Ang galing ng technique nila, di ba? So, malalaman natin ngayon dito kung... Kaya nga, bakit ganun? Alam niyang bakante dun sa tabi ko. No. Kaya nga that's the thing mga dre, no? Wala kang option na parang as if na may katabi siya sa upuan niya at ako rin, may katabi ako sa upuan ko. And Hindi nga mailipat. alam mo, di ba sa gitna, kumbaga, tatlo, sa gitna, 4 na upuan, sa dalawang gilid, tag-3. So, nilagay nila ako sa gitna, sa apatan, tapos nandun ako sa pangalawa. Tapos, ganun din siya, pero nasa malayo siya. Ganun yung placement nila ng upuan. Talagang, malalaman natin ngayon, di ba, kung paano nangyaring, isa lang yung booking nyo, pero magkahiwalay kayo. Sabi niya, yun, T2 to 9. Dito tayo sa kaliwa. Buti na lang, mabilis lang, no? Siguro nagkataon din na konti lang yung tao. Wala pala akong charger. Good afternoon. Hi, good afternoon. Wilt u alstublieft Thank gebruik you. maken van een instapkaart en geopend paspoort gereed houden voor controle. Let's see kung sulit ba yung binayad natin. Hindi ko makakalimutan yan. 100 euro yun. 160 Canadian dollars. Nagkamino sila. Camino, ayan o. Ayan yung sinasabi ko. Yung nag-pilgrimage sila. To help us depart as quickly as possible, we kindly ask you to show your... So, kaka-announce lang, yung flight daw ngayon ay hindi fully booked. And use and charging of power banks is prohibited on board. Kainis, no? Tinalipat. But anyway, I think asahan nyo na yun. Diba? Baka yun na yung magiging norms ng mga biyahe na, especially kung hindi sila fully booked. I think mas mataas yung chances na gawin nila yon kung hindi sila fully booked. Kasi nga, kumbaga makakapili ka eh. Di ba? Kumbaga, mapaghiwalay nila kayo eh. Sa paraan na gusto nila eh. Di ba? Ang pangit, no? Dito sa likod ko, may isang bakante. Sa harap ko, may isang bakante. Sa tagiliran ko, meron 2 bakante. Magkatabi. Nakakaano lang, parang nakaka-frustrate lang yung nila, yung sistema, 'di ba? Na parang yung pakiramdam mo, ini-scam ka nila. 'Di ba? I mean, kasi sabay kayo nagpa-book eh, 'di ba? So, ini-expect mo na dapat magkatabi kayo sa upuan. Kaya lang yung ginawa nga nila na kung saan, 'di ba? At least man lang sana lang yung isa yung pwedeng makalipat yung isa para tumabi dun sa isa. Pero hindi eh. Kailangan 2 kayong lumipat para magbayad kayong 2. Yun yung parang sobrang yung alam mo yun, parang gatasan yung yung seat selection nila.
pakiramdam mo lang ano, pakiramdam mo lang na scam ka, di ba? Pang ano na yun, pang grocery ng isang linggo. $160 Canadian dollars, di ba? But anyway, okay na rin kasi parang maganda yung sitwasyon pagka dalawa lang kami sa ano, sa lugar na to, di ba? Kasi yung orientation ng upuan is 2-4-2. So hindi ko makakalimutan to, na makakatulog. Parang nagulangan ka, ay ang hirap kitain ng pera eh, di ba? But anyway, yun lang naman mga dreno. Front store, the power bank, and the overhead compartment. Naranasan nyo na rin ba to? Yung ganito? Gusto ko makahanap ng kakampi eh. Sigurado naman na ano, kumbaga marami nang nakaranas nito, no? Yung ganitong practice ng mga airlines na kung saan talagang intentionally na paghihiwalayin kayo para lang kumita sila ng mas malaki dahil magbabayad nga kayo para maging magkatabi lang kayo, 'di ba? Eh, lalo na naisip ko paano kung anak nyo yung kasama nyo, yung ganon. Dati na ano na rin ako na ganyan na rin ako na kumbaga hindi ko matandaan kung sinong kasama ko noon sa flight, pero ang ginawa ko nga hindi ako nagbayad ng extra kasi naisip ko, what if hindi puro yung eroplano, kasama ko yata si Rainiel noon. So yun nga no, hindi nga puro yung eroplano at so lumipat na lang kami para maging magkatabi kami. Ano lang, kumbaga frustrating lang at yun nga yung pakiramdam na parang na-scam ka, especially kung maluwag yung eroplano, di ba? Galing. Pili mo English. English, continue. Teka, tingnan natin dito. Galing tayong Amsterdam. 4. Etong declaration namin. May dadaanan kaming border security rito. Dito namin ibibigay ito. Kukunin nila to. So, pinahirapan na talaga ngayon ni Trudeau ang mga pasahero. Dati, ang Uber dito, dun lang sa gate 28. Ngayon, nasa parking 4 na. So, from gate 28, maglalakad ka ng 8 minutes papunta sa parking 4. Ngayon dito, parang pag mag-u-Uber ka, halimbawa magpapabook ka ng Uber, kumbaga mag-generate sila ng PIN. Ayan o, halimbawa may nakapilang mga sasakyan dyan, lapit ka sa sasakyan, tapos ibigay mo yung PIN, ipapunch niya yung PIN, and that's it, makukuha niya na yung biyahe mo. Sobrang layo. Pinahirapan ni airport ang mga pasahero. Ganito mga dreno. Kagabi nung pauwi na kami galing dun sa outlet, dun sa kinainan namin, nagpabook sila ng sasakyan. Okay, nung dumating yung sasakyan, sabi nung driver, pakitingnan nga kung magkano yung fare. Di tiningnan, pagkasabi okay, i-cancel mo na. Sabing ganon, i-cancel mo yung booking. So basically ang gusto ng driver is bayaran mo siya sa presyo kung magkano yung nakalagay doon sa pagpapabook, tapos ika-cancel na nang sa ganon hindi niya kailangang makaltasan
ng ano, halimbawa ni Uber, ang problema sa ganun is yung security mo bilang mananakay. Kasi halimbawa na i-cancel mo yung sasakyan, tapos sumakay ka pa rin sa kanya, ngayon wala nang record na siya yung sinakyan mo. So anything can happen. 'Di ba? Pwedeng baka mamaya kidnapping ka niya, gawang kanya ng hindi maganda. So wala kang habol kasi nga na-cancel na yung booking sa kanya. Kumbaga wala kang katunayan na sa kanya ka sumakay. 'Di ba? Napakadelikado ng ganung gawain. Ngayon, andito kami at nung may lalaking nag-approach sa akin, sabi niya magpapabook ka sa Uber. Sabi ko oo. Tapos sabi niya saang address? Di sinabi ko. Kasi sabi niya yun lang kailangan ko malaman kung saang address. Tapos nung pipindutin ko na yung book, magpapabook na ako. Sabi niya no, you don't have to do that. Sabi ko why? Sabi niya parang nilipat na daw kasi yung eto nga yung istasyon ng Uber dito. Kaya siya doon, nangaharang siya ng pasahero. Kaya lang, hindi ka magpapabook sa Uber. Sasakay ka lang sa kanya. So, ganun din mga din, parang kukontratahin ka niya. Wala kang security kung saan ka man niya dalhin, kung ano man gawin niya sa'yo. Hindi mo alam. 'Di ba? So, sabi ko sa kanya, illegal yung ginagawa mo. 'Di ba? Mali yung ganun mga dre, no? Kasi for safety reasons din yun, di ba? Para rin sa kapakanan mo yun. Mas maganda na may record na sa kanya ka sumakay. Kung ano man yung mangyari, may mawala man sa bagahe mo, may hahabulin ka. Di ba? Kaya kung sakali po sabihin nila sa inyo na i-cancel nyo yung booking at dahil ayaw niyang magbayad kay Uber o kung anumang platform yan, is huwag niyong gagawin yun. Kasi kumbaga mawawalan kayo ng habol, mawawalan kayo ng security at napakadelikado. Yun lang naman. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much.